Amen. Praise the Lord. God bless the po, beloved Almeida sisters, sa pinagpalang awitin yan. At sa ating pagpatuloy, narito na po tayo sa pinamalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ating po mga pakinggan ang 100% Ebanghelyo na kaligtasan, tunay na salita ng ating pinakamahal Panginoon, dadalhin po ng aming beloved ordained preacher, ni Ludi Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. God bless you po, ating beloved Brother Eddie Grafani, ating beloved preacher. Mga minamahal, tayo dumalangin muna sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, para tayo po ay gabayan ng ating mahal na Panginoong Sus sa kanyang mga salita. Hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Sus. Labis ang aming papuri, mahal na Panginoon, pagluwalhati. Dinadakila ka namin, O Diyos, mahal na Panginoon, sa gabing ito, ang mambanal ay tinataas namin ang iyong marilag na pangalan. In the mighty name of Jesus, O God, muli mo pong gabayan ay balingkod. Bawat sa amin, mahal na Panginoon, pagpalain mo sa gabing ito, ang mambanal sa Panginoon at panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa ganang akin naman, wala akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus, ikaw ang aking inaasahan, dakilang Diyos, hallelujah God. Pagpalain mo kaming lahat, anoint thy word, make them believe, O God. In the name of Jesus we pray, and we bind the power of darkness, hindrances, cast out right now in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ako po muna'y nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At ganun din po, ngayon mahal, ay nais kong batiin. I give the full honor and respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at ang kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family, at patuloy nating inaalaala min mahal ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Praise God, hallelujah. Sa lahat po ng aking mga kamanggagawa, mga mangangaral, may mahal ating minamahal ng mga kapatiran, maging sa mga baguhan man, around the globe mga kapatid ko, purihin naman ang Panginoon. Sama-sama po tayo sa banal na salita ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Buksan natin ang ating mga Bible, mga mahal, dito po sa aklat ng Gawa. Acts chapter 12, verse 5 po hanggang verse 11, mga kapatid ko. Purihin naman ang Panginoon. Pakibasa po ang ating beloved Brother Ed. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Gawa, Kapitulo 12, magmula sa versikulo 5 hanggang 11. Kaya't nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapwat ang iglesia ay maningas na dumadalangin sa Diyos patungkol sa kanya. At nang siya ay malapit ng ilabas ni Herodes, ng gabi ring yaon ay natulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal na nagapos sa dalawang tanikala, at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagagbabantay ng bilangguan. At narito tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon, at lumiwanag ang isang ilaw sa silid ng kulungan, at tinapik si Pedro sa tagiliran, at siya ay ginising na sinasabi, magbangon kang madali. At nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka at itali mo ang iyong mga pangyapak. At gayon ang ginawa niya, at sinabi niya sa kanya, isuot mo ang iyong damit mo, at sumunod ka sa akin. At siya'y lumabas at sumunod, at hindi niya nalalaman kung tunay na ginawa ng anghel, kundi ang isip niya ay nakita niya ang isang pangitain. At nang kanilang maraanan na ang una at ang pangalawang bantay, ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan, na kusang nabuksan sa kanila, at sila'y nagsilabas at nagpatuloy sa isang lansangan, at pagdakay humiwalay sa kanya ang anghel. Dito po sa 11. At nang si Pedro ay ulian ng isip, ay kanyang sinabi, ngayon nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel, at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang mga salita, mga kapatid, sa gabing ito. At talakayin po natin, mga minamahal, continue knocking, mga kapatid. Patuloy tayong kumatok. Yan ang ating title, mga minamahal ko. Sabi ng 11, ngayon nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel, at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo, mga kapatid. May mahal ko, nung unang panahon ng mga apostol, mga kapatid, ay
napakainit po noon ang persecution. Mga minamahal, binibilang ko yung mga totoong mangangaral ng ating dakilang Diyos, ang kanyang ebanghelyo, mga kapatid. At pinatay po ni Haring Herodes si Santiago, minamahal, sa pamamagitan po ng tabak. At nang makita po ni Herodes na natuwa po ang mga tao, mga minamahal, ay pinahuli po niya si Apostol Pedro. At ang plano po niya ay isunod na patayin si Apostol Pedro ni Herodes kinabukasan, mga kapatid. Sabi ng Acts chapter 12 verse 1, nang panahon ngang yaon ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. Si Herodes po nung panahon na iyon ay kontrolado po ng diablo, ng devil. Mga minamahal. Naniniwala ko hindi naman po si Herodes yun po mismo si Satan, mga kapatid. Ginamit lang siya. Amen. Malalaman po natin, mga minamahal, kung sino po si Pedro, anong uri ng pagkatao ni Pedro. Peter is a man of God. Yes, amen. Amen. Praise the Lord. Ang inatasan ng dakilang Diyos ngayon, mga kapatid, para mangaral ang ebanghelyo sa ating panahon ay mga men of God, mga minamahal. Malalaman mo na man of God po, mga kapatid, kung ang makapangyarihang gawa ng Diyos ay lumalaki po sa man of God. Yes, amen. May pruweba, may mahal, Praise the Lord. sinasamahan siya ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Yes, amen. So paano mapapatunayan na si Peter po ay totoong tao ng makapangyarihang Diyos? Mga mahal. Paano mapapatunayan na si Peter po ay man of God? Tingnan natin yung kanyang pag-iibanghelyo dito po sa Acts chapter 5, verse 15 and 16, mga kapatid. Dito po, Gawa 5, versikulo 15 hanggang 16. Nanupat, dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa higaan at mga hiligan upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino niya ang sinuman sa kanila. 16. At nagkatipon din naman ang mga karamihang mula sa mga bayang na nga sa palibot-libot ng Jerusalem at nagdadala ng mga may sakit at ng mga pinahirapan ng mga karumal-dumal na espiritu at sila'y pawang pinagaling. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Si Peter, mga kapatid, ay anino lang niya, mga minamahal ko. Pag nadantay po sa may sakit, ang masakit ay gumagaling. Yes, praise Grabe the Lord. pong anointing ang power, mga minamahal. Amen. So sa kabila po ng napakainit na persecution sa panahon po nila Peter, mga kapatid, ay nangaral pa rin sila ng ebanghelyo. Amen. Hindi sila natakot, mga minamahal, kahit na po manganib ang kanilang mga buhay. At kahit nakikita nila si Haring Herodes nung panahon na yon, ay ginagamit ni Satan, mga minamahal, para sirain po ang church, mga kapatid. Malupit po si Satan eh. Amen. Gusto niya lahat po ng Kristiyano. Gusto niya lahat ng Kristiyano agawin niya sa kamay ng dakilang Diyos. Amen. Mahal. At natutuwa po si Satan, mga kapatid, na nasasaktan po ang mga totoong mangangaral ng Diyos. Mga minamahal. Kaya nang patayin po niya si James sa pamamagitan ng espada, ng sword, mahal, nakita ni Herod na natutuwa ang mga tao doon po sa kanyang ginawa. So na-inspire po siya, mga kapatid, na pumatay, mga minamahal ng mga Kristiyano. At hinuli si Peter, binilanggo, mga minamahal, para isunod na papatayin, mga kapatid, kinabukasan. At si Peter po ay dinala, mga minamahal, sa prison cell. At nakahanda na siyang papatayin kinabukasan. Nasa prison cell na si Peter, ginapos pa siya ng tanikala, mga minamahal, para wala pong kawala. Oh. Alam niyo, mga kapatid, ang kaaway natin ngayon ay diablo. Masamang espiritu. Mga minamahal ko, hindi natin nakikita. Amen. Na kahit na napakaligaya ng pamilya mo, mga minamahal, pero kung mawala ang gabay ng dakilang Diyos sa iyo, mga kapatid, pagpasok po ng diablo sa ating pong buhay ay masisira ito. Kaya mga minamahal, madalas, mga kapatid, sa ating mga kababayan, sabi nila, mga mahal, hindi normal ang buhay kapag walang problema. Mga kapatid. Totoo po yan, mga mahal. Sa mga sandaling ito, kung tayo po may mga problemang taglay, mga minamahal ko, alam nyo, ang diablo po, inilalagay kanya, mga mahal, sa isang lugar na hindi ka na pwedeng makalabas. Yan ang plano po ng diablo. Marami pong tao ngayon, mga kapatid ko,
bilanggo ng dyablo sa kasalanan. Mahal, kahit mga Kristiyano, pwedeng ilagay ng dyablo sa prison cell, mga kapatid. Hindi lamang po prison cell, mga minamahal, kundi kinakadena ka pa para wala ka nang magawa. Para hindi ka na makapaglingkod sa dakilang Diyos, para hindi ka na makapag-worship sa mahal na Panginoon. Mahal. Kaya nung si Peter po, mga kapatid, ay nasa prison cell na, may 2 gates na pinasukan. Mga minamahal, ibinalanggo siya doon sa kaloob-looban ng prison cell at nilagyan siya, nakapalibot siya, mga minamahal na mga gwardya. Nakakadena pa siya, mga kapatid, na bakal para siguradong hindi siya makakatakas. At habang nakabilanggo siya, mga minamahal, habang nakabilanggo siya, ay nabasa natin, mga kapatid, the church is praying for Peter. Amen. Praise the Lord. Ang church, mga minamahal, ay nananalangin kay Pastor Pedro. Mga minamahal. Sabi ng Acts chapter 12, verse 7, 9 to 10, mga minamahal, nabasa natin kanina, ulitin ko na lang, mga kapatid, narito tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan at tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, magbangon kang madali at nangalaglag ang kanyang mga tanikala. Amen. Sa kanyang mga kamay. Amen. Purihin ang mahal ng Panginoon. Biro niyo, mga mahal, kinabukasan, papatay na siya, alam niya yon. Pero sabi ng anghel, ginising siya ng anghel, ibig sabihin, nasa bingit na siya ng kamatayan, mga mahal, tulog pa rin siya. Payapa pa rin siya. Wala siyang kinatatakutan, mga mahal, kahit kamatayan. Mga kapatid, bakit? Sapagat nagtitiwala siya sa ating dakilang Diyos. Sa verse 9 and 10, at siya'y lumabas at sumunod at hindi niya nalalaman kung tunay na ginawa ng anghel, kundi ang isip niya ay nakakita siya ng isang pangitain. At nang kanilang maraanan ng unat ang pangalawang bantay, ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan. Nakusang nabuksan sa kanila, at sila'y nagsilabas at nagpatuloy sa isang lansangan, at pagdakay humiwalay sa kanya ang anghel. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, naalala ko tuloy nung ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida ay umakyat po sa Talipaw, Hulo-Sulu. Doon po sa pugad ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Walang takot. Amen. Praise the Lord. Ni karayom, mga minamahal, walang dala. Amen. Ang dala po ay pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa mga Muslim brothers po natin, mga minamahal. No? Mga Abu Sayyaf, mga minamahal ng man of God, mga kapatid. Napakatapang, mga minamahal. Kaya naman, ang Diyos ay hindi nagkulang, mahal na Panginoon ay hindi nagkulang, mga minamahal. At nagtagumpay, mga kapatid, ang misyon ng Jesus Miracle Crusade. After 3 months, mga minamahal, bumaba silang wala pong nalagas ni isa. Manapa, mga minamahal, ang mga foreign hostages, 21, mga kapatid, nagsilaya sila. Pinalaya ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal, maging si Commander Robot, mga kapatid, na kumberte sa gospel, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, mga minamahal, hindi tayo dapat matakot kung tayo po'y nagtitiwala sa dakilang Diyos natin, mga minamahal. Ang Diyos natin, hindi siya mapagpabayang Diyos. Amen. Katulad po ni Peter, mga kapatid, malaki po ang ating makukuhang aral dito, mga minamahal. Sa first word or first gate, mga minamahal, na pinasok ni Peter, ang sabi po ng Bible, nung tapikin ng anghel, mga minamahal, kusang bumukas po yung gate. Kusang bumukas yung gate. Hindi nag-struggle si Peter. Wala siyang susi para sa gate, mga minamahal ko. Katunayan, payapang-payapa siya. Nakapagpapahinga siya ng mahimbing, mga minamahal. Kahit papatay na siya kinabukasan, mga kapatid ko. Ang dakilang Diyos natin, mga minamahal, nagbibigay po sa atin ng way out, mga kapatid, sa ating mga problema. Katulad po ni Peter, ang dakilang Diyos nagbigay sa kanya ng way out dahil sumunod si Peter sa instruction ng angel ng dakilang Diyos. Sabi ng 7, pinapik si Pedro ng anghel sa tagiliran at nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Amen. Sabi ng angel, follow me. Amen. Amen. Imagine, mga minamahal, tapikin ka lang ng angel, kusang malalaglag, mga kapatid ko, yung mga bakal na tanikala. Kaya, mga minamahal, sabi ng angel, follow me, Peter. Walang ginawa si Peter, kundi sunod-sunuran lang, mga minamahal. Alam niyo, mga kapatid, ano man pong prison cell ang kinalalagyan mo ngayon, mga minamahal. Gaano man kalaking kadena, kandadong, na pagkakagapos sa iyo, mga minamahal, ng dyablo.
sa negosyo, sa trabaho, sa tahanan, sa pamilya mo mahal, mga kapatid ko, gaano man kalaking bundok ng problema meron ka ngayon, ang dakilang Diyos magbibigay siya ng way out sa iyo. Maniwala ka mga minamahal. Isang tapik lang ng dakilang Diyos sa iyo. Maglalaglagan lahat ng gapos mo. Amen. Praise the Lord. Sumunod ka lang sa gusto ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Mga mahal, if you will just obey the Word of God, wala pong imposible. Praise the Lord. Wala pong imposible. Amen. Nakita nyo mga mahal ang mga patotoo, mga kapatid ko. Yun ang kanilang ginawa. Bakit natanggap nila ang mga blessings? Mga mahal, natanggap nila yung kagalingan ng karamdaman, katugunan sa panalangin. Sumunod sila. Yes, amen. Ang dakilang Diyos nagbibigay siya ng way out sa mga sumusunod sa Kanya at sa mga susunod sa Kanya. At kung nasa gitna ka man ng kalooban ng dakilang Diyos, ginagawa mo po ang kalooban ng ating dakilang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Huwag kang mabahala, mga minamahal. Ang dakilang Diyos gagawa siya ng paraan o way out sa lahat ng mga problema mo, mga kapatid. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. First gate, mga minamahal, pinasok. Lumabas, mga minamahal. First gate, second gate ang pinasok. Paglabas, mga kapatid ko, sabi ng Jesus, when they were past the first and the second ward, they came unto iron gate that leadeth unto the city, which opened to them of his own accord. And they went out and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. Mahal. Purihin ang mahal ng Panginoon. Nang kanilang maraanan yung una at ang pangalawang bantay, mahal, nagsirating sila sa pintuang bakal, sabi ng Bible. Patungo sa bayan, kusang nabuksan sa kanila, sabi ng Bible. Kusang nabuksan sa kanila. At sila'y nagsilabas at nagpatuloy sa isang lansangan. Pagdakay humiwalay sa kanya ang angel, which opened to them of his own accord, mahal. Napakaganda nun, mga kapatid ko. Kusang nabuksan, mahal, ang mga balakid, mga kapatid ko, ang mga hadlang. Ibig sabihin nun, may mga problema na hindi mo kayang lutasing mag-isa, mga minamahal, kailangan mo ang dakilang Diyos, pagkat Diyos lang ang makatutulong sa iyo, mga kapatid ko. Thank you, Lord. And the angel will depart, mga minamahal, kapag alam niya na safe ka na. Praise the Lord. Amen. Ganyan, mga minamahal, ang dakilang Diyos natin. At pagdating po sa 11, Acts chapter 12, verse 11, nang si Pedro'y pagsaulian ng isip ay kanyang sinabi, ngayon nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ng kanyang angel, mga minamahal, at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Alam nyo, mga minamahal, kung bakit ang daming miracles dito po sa Jesus Miracle Crusade, kung bakit ang dami pong mga patotoo, mga minamahal, na papakinggan natin gabi-gabi dito sa Jesus Miracle Crusade, dahil mayroon po tayong man of God. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Meron tayong propeta ng Diyos, mga minamahal, na nag-pray, nag-fast. Pray and fasting, minamahal. Prayer and fasting ang ginagawa. Amen. Para sa mga members ng church. Amen. Thank you, Lord. Napakahalaga po na meron kang pastor at church, mga minamahal, na dumadalangin sa iyo Amen. at sa iyong pamilya, araw at gabi. Amen. Thank you. Nabasa natin, mga minamahal, kanina, sabi ng Bible, mga minamahal, habang si Pedro po ay nakabilanggo, mga kapatid ko, sabi ng Bible, subalit ang iglesia ay nanalangin patungkol kay Pedro, mga minamahal. Kaya bumabang angel ng dakilang Diyos, mga kapatid, pinalayas siya. Amen. Mga kapatid, ganun kahalaga, mga mahal. Meron kang pastor, meron kang church, mga mahal, na dinadaluhan. Na ang church na yan, mga kapatid ko, ay nandyan ang signs, wonders, and miracles, mga kapatid. Patunay na ikaw po ay totoong anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal. At safety ka, mga kapatid. No? Kaya nga, mga minamahal, kung mapapansin po ninyo, we give double honor and respect to the man of God, mga mahal, palagi. Mga kapatid ko, yan ang palagi nating sinasabi. Bakit po? Mga minamahal, utos ng Diyos yan eh. Amen. Una mga minamahal, basahin natin ang Jeremiah chapter 3 verse 15. Mga kapatid, ang pastor daw, mga minamahal, ito po ay nanggagaling sa puso ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Sabi ng Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, Amen. which shall feed you with knowledge and understanding. Mga mahal. Tingnan natin sa Tagalog. Dito po, Jeremias 3:15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban
nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Ang pastor daw, mga minamahal, ang man of God daw, galing daw sa puso ng Diyos. Amen. May mahal. Hinihirang ng mahal na Panginoon, mga kapatid, inilalagay sa church. At ang gawain po ng man of God, gawain ng pastor ng dakilang Diyos, mga mahal, tingnan natin sa Hebreo, chapter 13, verse 17, mga minamahal ko, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, sabi rito, Amen. as they that must give account, that they may do it with joy, Amen. and not with grief, Amen. for that is unprofitable for you. Amen. Tingnan nyo. Dito po, Hebrew 3:17, magsatalima kayo sa namimimuno sa inyo, na kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila nagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan. At huwag may hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo mapakinabangan. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal. Yan ang kanilang gawa, mga minamahal ko. Sila po ay nagpupuyat, sila po, mga minamahal, ay dumadalangin, sila po ay tumatangis sa mahal na Panginoon. Thank you, Lord. Mga minamahal ko, nagbabantay sa inyong mga kaluluwa. Praise the Lord. For they watch for your souls. Hanggang kailan, mga minamahal? Hanggang sa pagbabalik ng dakilang Diyos natin, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, dapat silang bigyan hindi po ng mataas na pagsamba. Dapat silang bigyan hindi ng mataas na pagsamba, kundi mataas na paggalang. Mga minamahal. 1 Timothy 5:17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, mga minamahal, especially they who labor in the word and doctrine. Ulitin ko, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word of God, and doctrine, mga minamahal. Amen. Kaya mga kapatid, sabi ng Bible, Peter therefore was kept in prison. But prayer was made without ceasing Amen. of the church unto God for him. Yes, amen. Kaya napakahalaga ng may pastor Amen. May mahal. Praise the Lord. Nagmamalasakit sa iyo, mga kapatid. Walang ginawa sa buong buhay niya kundi lumuhod sa paanan ng dakilang Diyos, manalangin po, dumaing na patungkol sa iyo, sa iyong pamilya. Araw-araw yan, mga minamahal. Amen. Para proteksyonan tayo ng dakilang Diyos. Praise the Lord. Alam nyo, may mga bagay po sa buhay ng tao, mga minamahal, na hindi lahat ng door, hindi lahat ng pintuan binubuksan ng Diyos. Binubuksan ng mahal na Panginoon. Ito po'y dahil sa kawalan natin ng faith, mga minamahal. Kahit may pastor po tayo, kahit may man of God, mga kapatid, kung hindi natin sasamahan ng faith and trust, may mahal, walang mangyayari. Oh? Anong sabi ng Hebreo 11:6, mga minamahal? Kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Amen. Mga minamahal ko, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Praise the Lord. So sakali man, mga minamahal, sa pagkatok mo sa dakilang Diyos natin, wala pong kasagutan, mga kapatid. Just keep on knocking. Amen. Continue knocking. Amen. Kahit ikaw man ay nasa pinakamababang kalagayan ng trabaho mo, ginagawa mo yung kalooban ng dakilang Diyos, pero sa tingin mo parang walang pag-asang umangat ang buhay mo. Kung nasa mababa ka ngayon, i-mindset mo ito. I-mindset mo ang mga mahal ang salitang ito. Stepping stone lang itong problema ko. Amen. Stepping stone lang itong pagsubok na pinagdadaanan ko. May magagawa ang Diyos sa akin. In Jesus' name. Amen. Mga minamahal. Yan dapat ang i-mindset natin, mga kapatid. Think positive. Positive lagi, may mahal. Laging may magagawa ang Diyos sa atin, may mahal. Amen. Praise the Lord. Paggising mo sa umaga, pagsikat ng araw, may mahal, may bagong pagpapalang darating sa iyo, Amen. mga kapatid. Thank you, Lord. Praise God. Kaya sabi ng Matthew chapter 7, verse 7, 8, ask, and it shall be given you. Amen. Seek, and ye shall find. Praise the Lord. Knock, and it shall be open unto you, sabi rito. Tingnan natin sa Tagalog, beloved. Dito po, Mateo 7, magmula sa versikulo 7 hanggang 8. Magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. 8. Sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap at ang humahanap ay makakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal.
Sabi ng Bible yan, mga kapatid, magsihingi kayo, kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo, kayo'y mga kasumpong. Praise the Lord. Magsituktok kayo, kayo'y bubuksan, mga minamahal. Mga kapatid, palagi nating katukin ang puso ng dakilang Diyos. Amen. Thank May you, mahal. Lord. Pray. Just keep on praying, mga minamahal. Hindi po natutulog ang mahal na Panginoon, Amen. mga Praise kapatid the ko. Lord. Amen. At wala pong imposible sa Kanya, mga Amen. kapatid. Walang imposible sa Kanya. Never give up sa pagkatok sa puso ng dakilang Diyos sa ating pong mga hinihingi sa Kanya. Katulad po ng ating mga viewers, mga kapatid, dito sa ating programa. Marami na pong nakatanggap ng kagalingan, mga minamahal, sa kanilang mga sakit karamdaman. Nagme-message po sila sa amin, mga kapatid. Granted yung kanilang mga prayer requests, mga minamahal. Nakatanggap ng kagalingan. Yung iba, 50% na kagalingan, mga minamahal. Katulad nung pinagaling sa sakit na appendix, mga kapatid ko, nung nakaraang gabi. Mga minamahal. Amen. Brother Florendo Flores, mga kapatid. Praise the Lord. Pinagaling sa sakit na appendix, mga mahal. Amen. Sa pakikinig lamang, panonood lamang ng Jesus Miracle Hour. Amen. So binuksan na po ng dakilang Diyos sa inyo, minamahal, ang first gate, mga Thank kapatid. you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Binuksan na ng dakilang Diyos sa inyo yung first door. Ang iba nakatanggap ng 30%, kagalingan, 50%, 70%, mga mahal. Ang tanong po ay, ngayon ka pa ba mag-aalinlangan, mga minamahal? Ngayon ka pa ba magda-doubt? Ngayon ka pa ba, mga minamahal, titigil sa pagkatok sa dakilang Diyos? Ngayon ka pa ba hihinto, mga minamahal, ng pananalangin sa mahal na Panginoon Diyos? Mga kapatid, be persistent. Minamahal. Tuloy-tuloy po, mga kapatid. Hindi lang yan ang matatanggap natin, minamahal. Kumpletong kagalingan yan, kapatid. Pangako ng dakilang Diyos yan. Kumpletong kagalingan, pagpapalang material, financial, physical, higit po sa spiritual na bagay, Praise the Lord. mga Amen. minamahal ko. Mula sa kahirapan, ihaangat ka ng dakilang Diyos. Amen. Thank you, Pagpapalain niya ang kabuhayan mo. Praise the Lord. In Jesus' name. Amen. Mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya habang tayo po'y nakikinig ng isang magandang awitin, mga kapatid ko, ay ihanda natin ang ating mga puso. Sa mga baguhan, mga mahal, tanggapin niyo ang dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Amen. In myself, I failed the Lord. Then was afraid to try once more. That fire in my soul had fled. That's when Jesus came and said, My spirit gives the strength you need to raise you up into succeed. I pour vision in the night. To you I'll give these words of life. Fear not, my child. I'm with you. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher ni Ludy Guzman sa salita ng ating pinakamahal Panginoon. Ang ating po nakapakinggan, hallelujah, na ang Diyos ay dumidinig, ang ating pinakamahal Panginoon. Huwag lang po tayong huminangawa na tumawag, tumuktok sa puso ng ating pinakamahal Panginoon. Kaya sa aming minamahal mga baguhan, tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos. Patuloy po kayo, hallelujah, iniibig ng ating pinakamahal Panginoon. Buksan, hallelujah. Sumunod pa kayo sa panalangin bilang pagtanggap. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan niyo po aming pinakamahal Panginoon. Narito po ako, isang taong makasalanan. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ko po mga pagkakasala at pagkakamali sa iyo. Dakilan Diyos, ayaw ko po ng buhay makasalanan. Tulungan niyo po ako, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay. Iligtas niyo po ako sa ampun ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah. Kami po yung manalangin upang nakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan niyo po aming pinakamahal na Panginoong Jesus. So nang dalangin po ng aming mahal na Pastor Wildy Sada Almiro Intem, Prophet O God, patawarin niyo po ang lahat po ng mahal na kababayan na tumanggap sa iyo bilang Diyos at Hari ng kanilang buhay. Tulungan niyo po sila, mahal na Panginoon, na maging tunay niyo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. At isulat niyo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa iyong kaharian sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy po tayo sa ating mga prayer request, sa ating mga panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating pinakabala, Panginoon, tunay, wala po imposible. Nariyan po ang panalangin na aming Blind Wolf Pastor Wildy Sada Almida. O po aming pinakamala, Pinoon, sa mga panalangin po ng mga anak, sa iyong mga tagapakikinig. Dalangin po namin na kailan Diyos through the first prayer po namin Blind Wolf Pastor Wildy Sada Almida Intem, Prophet O God. Abutin niyo po sila, aming pinakamala, Pinoon. Wala po imposible sa iyo, dakilan Diyos. Narito po ang beloved Elizalde Morales sa kanyang ilayo po siya sa lahat ng uri ng karamdaman. Beloved Alfredo Villanueva, nagumaling na po sa lahat ng karamdaman, na mawala na po ang kanyang iniinom na gamot o mga maintenance. At dalangin din po namin na kanilang Diyos, Beloved Marilyn Villares, Alpha Haro, na complete recovery po sa kanyang at complete healing, aming pinakamahal na Panginoon. Dalangin din po namin na kanilang Diyos, hallelujah. Beloved Annalisa Cadiz, sa sakit ng kanyang liig at hindi makagalaw, iunat niyo po ang iyong palang kamay. Wala imposible sa iyong mahal na Panginoon. Abutin niyo po siya, dakilang Diyos. Beloved Arnel Villanueva, namumula po ang kanyang at masakit ang kanyang mga mata. Dalangin po namin, mahal na Panginoon. Ganun po sa hindi po nagpadala mga prayer request, unspoken request. O God, iunat yung pagpalang kamay. Pagalingin niyo po sila, dakilang Diyos. In the mighty name of Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, problema at kahirapan, sakit sa puso, lahat ng uri ng karamdaman, demons cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed. In the mighty name of Jesus, complete healing, complete kalakasan, hallelujah, kagalingan ng karamdaman sa mga parang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po. Patuloy po subaybayan ang banal na programa, hallelujah, para lubusang matanggap ang pagpapala, kagalingan na nagmumula sa ating pinakamahal na Pinoon. At narito po ang beloved ordained preacher, hallelujah, praise the Lord. Waves that round the sea. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Muli po, mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa ating natapos na kanyang programa sa gabing ito, mga minamahal ko. At huwag niyong kalilimutan, mga minamahal, ang ating pong mga gawain, mga kapatid. Inyo pong daluhan, mga minamahal, at pakinggan ang ating mga programa, mga kapatid ko. At muli pansamantala, kami po ay nagpapaalam sa inyong lahat. Sa araw ng bukas, kami po ibabalik. God willing, malusog ang ating pangangatawan. Mahal, sa ngalan pa rin po natin, beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, yung balingkod simpapawid, Brother Nilo de Guzman po lamang, Brother Eddie Grafani, ating technical side, may mahal, ating beloved Brother Jeremiah Risgado, beloved Sister Joy Risgado, at ganoon din po ating Joseph de la Cruz, ang sasabing, we love you so much, but dearest Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po.